So good morning guys and welcome back sa ating channel. For today's video ay pupunta tayo sa Cebu City. So galing tayo sa may Marawi City, pero dito na tayo nakapag-video sa may boundary ng Baloe at ng Matunggaw. So before that, may nakalimutan nga pala akong pinaka-importanting bagay kapag bumabiyahe. Yung updated registration natin. So I just found out na expire na pala yung registration natin this month lang, kaya before tayo dediretso sa Port of Dapitan, magpaparegister muna tayo sa may LTO Tubod, Lanao del Norte. So doon yung first stop natin ngayon. Medyo madilim yung ulap sa unahan natin guys, so baka umuulan doon. GG tayo. Pero sana hindi pa, kasi maaga pa naman eh. Time check natin ngayon is 8:29 ng umaga. So plano ko dapat is 6 o'clock pa lang babiyahin na ako, kaya lang medyo napasarap yung tulog natin. And then happy long weekend nga pala. Sarap sa feeling ng may long weekend, kaya nakapag long ride tayo ngayon. So ang goal natin is ang goal natin is dapat makapag-ride tayo sa TCH, and then maka-avail tayo nung ride it to earn it nila na jersey. Then lulup tayo sa Cebu, yung buong Cebu Island, and then dapat makapag-ride tayo sa may CCLX. So yun yung goal natin sa biyahe na ito. Alright guys, so ito na yung pinakabayan ng Matunggaw. So dire-diretso lang natin to, then bayan ng Linamon, then National Highway na. Long ride nga pala natin na ito is titingnan natin kung magkano ang gagastusin natin sa ride natin from Marawi City to Cebu, and then maglulup tayo. So titingnan natin kung magkano yung gagastusin natin. So magkano ba? So ito na ata yung boundary ng Linamon at ng Matunggaw. Tingnan nyo naman guys, ang ganda talaga ng daan dito. Gusto ko talaga tong lugar na to daanan. Nakaka-relax kasi malilim siya, so hindi siya masyadong mainit kasi maraming puno. Okay guys, so bayan pa rin tayo ng Linamon. So dito yung dinaanan natin nung nag-picnic tayo sa may ilog. So ito yung dinaanan natin papuntang Kauswagan. So siya nga pala guys, update natin sa mga maintenance ng motor natin. So ito nga pala si Honda Click guys is meron ng 28,382 odometer. So ang mga maintenance natin na ginawa before tong biyahe natin, before tong long ride, nagpa-cleaning na tayo ng throttle body, yung tinatawag nilang PMS. So nagpa-PMS na tayo. Pinalitan natin yung gulong natin sa harap, and then dumagdag tayo ng auxiliary light. So tinanggal ko yung MDL natin, so pinalitan ko na ng auxiliary light kasi plano nating mag night ride sa may TCH para makuha natin yung TCH na riding jersey ni Boss Bam na ride it to earn it, night rider or zero visibility. Yun yung target ko, kaya nagpalagay ako ng auxiliary light. And then ito, dediretso na tayo sa LTO para makapag renew ng ating registration, kasi baka mahuli tayo dyan, patay tayo. Change oil din, normal naman change oil. Every 1,000 km nag-change oil talaga ako. So andito na tayo sa may National Highway. Ingat-ingat lang tayo guys. Alright, so National Highway na tayo. So kung napansin nyo, itong sa kanan natin is dagat na. So bayan pa rin tayo ng Linamon guys, pero malapit na to sa boundary. Sana konti lang yung tao dun sa may emission test kasi minsan maraming tao doon. And update ko na nga pala din kayo kung magkano yung mababayaran natin sa pagre-renew ng motorcycle natin at ng at kung magkano ba yung mga gastos natin sa biyahe natin ito.
So medyo nakaka-excite kasi first time kong magmotor sa Cebu City, and first time ko rin tumawid sa Cebu City via Roro sa may Dapitan, sa may Dapitan Port. So most ang gagawin nating ride is first time lahat, kaya nakaka-excite. Usually guys, kapag may boundary na talaga is ito, meron kang makikitang ganito pag boundary dito sa Mindanao. So medyo may lubak dito, kaya dito lang tayo sa may gilid. Guys, pinakabayan ng Kauswagan. So mayroon pang 9 kilometers ang next na municipality dito. Ang susunod na bayan, yung bayan ng Bacolod. So according sa marker, meron pa tayong 9 kilometers. So ito nga pala yung municipal hall ng Kauswagan. So medyo ewan yung road conditions sila dito. Di naman to ganito nung last tayong pumunta dito eh. Siguro nung last na punta natin dito is yung pumunta tayo sa Mount Torong-Torong. Oo, nung sa Mount Torong-Torong, nung sa Cathedral Falls, Pagayawan Falls, yun yung last na punta natin dito. Hindi pa naman ganun ka-worst yung daan na may mga butas sa gitna. Eh ngayon parang nasisira na naman to. Okay guys, so pinakabayan ng Bacolod. So ang susunod na bayan dito is yung bayan ng Maigo. Time check natin ngayon 9:06 na ng umaga. And then weather check. Ganda yung weather. So wala na yung maitim na ulap kanina. So dire-diretso lang tayo. So dito sa kaliwa natin yung Pagayawan Falls. Diyan tayo pumunta nung last vlog natin. So ngayon dire-diretso lang tayo papunta sa bayan ng Maigo. Bayan ng Maigo guys. So meron na pala silang Mr. DIY dito. And bukas na yung public market nila. Dating daan ko dito hindi pa yan bukas eh, yung public market. Improving sila. Okay, so susunod na bayan, ang bayan ng Kulambugan. Bayan ng Kulambugan guys. So ang susunod na bayan dito is yung bayan ng Tubod, which is ang capital ng Lanao del Norte. So doon din tayo magpapa-register, ay magpapa-renew ng registration kasi mayroon silang LTO doon. So time check natin 9:26 ng umaga. So sakto lang yung takbo natin, di naman mabilis, tamang tama lang. Hindi kasi maganda yung road conditions dito, medyo biyak-biyak yung mga kalsada. Okay guys, dito sa kanan is Mucas Port. So pwede kang sumakay ng barko dyan papuntang patawid sa Osamis City. Di pa naman kasi operational yung Pangil Bridge, so dyan pa dumadaan yung karamihan. Nga pala yung Mucas Port is nasa may bayan pa rin ng Kulambugan. Diretso lang tayo. So medyo feeling ko lang naman medyo malapit na tayo sa may Tubod. Or parang may nakita akong 10 kilometers dun kanina. Hindi ko lang sure. Bakbakin natin. Time check, it's 9:36. So siguro mga more or less 10 o'clock na sa na tayo. Nasa may Tubod na tayo. So sana konti lang talaga yung nagpapa-emission test. Tubod is 9 kilometers away according sa marker. So alright guys. So dito na tayo sa may Tubod. Time check natin 9:46 ng umaga. So kung natatandaan nyo, dito tayo sa may unahan kumaliwa. Dito tayo kumaliwa papuntang Mount Torong-Torong. Eh ngayon pupunta tayo sa may LTO ng Tubod para makapag-renew ng registration. So pinakabayan ng Tubod, which is ang capital ng Lanao del Norte. So okay guys, katapos lang natin sa may LTO Tubod, Lanao del Norte. So good to go na tayo. Registered na ulit yung motor natin. So wala na tayong kaba sa mga checkpoint na makikita natin. So yun na nga, tatawid pa lang tayo sa may Baroy, Lanao del Norte. So ito na, ito yung nagsisilbing boundary nila, itong tulay. So welcome to Baroy. Please drive safely. Time check natin ngayon, it's 11:11.
So shout out nga pala dun sa LTO Tubod, Lanao del Norte, sa mabilis na process. So hindi tayo masyadong nagtagal doon. So kung hindi ako nagkakamali, sa may 1,638 ata yung nagastos natin lahat-lahat. So yun, kasama na yung ano. Ang mahal pala is yung insurance nila, yun yung medyo nagpamahal ng registration natin. Pero kasama na yun sa ano yung binabayaran, kaya ox na yun. So ngayon, diretso na tayo sa may papuntang Dapitan. Dadaan tayo sa may ano, sa may Mulave, and then doon tayo sa mountain road nila, yung shortcut. Hindi tayo sa coastal road dadaan, doon tayo sa bundok. Okay, so check out nyo guys yung malawak na palayan. So bayan na nga pala tayo ng Lala. So ang kasunod ng Lala is bayan ng Kapatagan. Overtake lang tayo dito. Okay guys, so pinakabayan ng Kapatagan. So kung natatandaan nyo, dito tayo pumunta nung binisita natin yung Cathedral Falls nila. So dito yun, sa bayan ng Kapatagan. Then ang susunod na bayan dito is Aurora. Pero feeling ko hindi tayo dadaan sa pinakabayan ng Aurora kasi kakanan tayo papuntang ano, Mulave. So parang dadaanan lang natin yung Aurora. So time check natin 11:28 ng umaga. So hindi pa naman tayo gutom. Pwede pa siguro natin itong i-push hanggang Mulave. So diretso lang tayo. Siguro kung may makita tayong tindahan na merong malilim na parking space, hihinto tayo doon kasi bibili lang tayo ng tubig pang rehydrate. So okay guys, so andito tayo sa may intersection. Kung kakaliwa ka dyan yung papuntang Sultan Naga di Maporo. And then kung didiretso tayo, papuntang Aurora dito. So didiretso tayo dito kasi Aurora then Mulave yung dadaanan natin papuntang Dipolog. So, okay guys, Aurora is 21 kilometers according sa marker. Pero i-check natin yung Google Map mamaya. Hanap lang tayo ng lilim. Di ko sure kung nakapasok na ba tayo sa may bayan ng Aurora. Pero according sa kay Google Map, meron pang 2 hours and 45 minutes para dumating tayo sa may Dapitan Port. 2 hours and 45 minutes or 133 kilometers. Bayan ng Aurora guys. Tingnan nyo naman yung daan nila. 4 lanes. So time check natin 12:04 na ng tanghali. So di pa naman tayo gutom. So siguro diretso na lang tayo papuntang Mulave. Doon na lang tayo maghahanap ng kakainan sa Mulave. So diretso lang tayo. And then may makikita tayo intersection sa unahan. Merong intersection dito. So kung kakaliwa tayo dyan, asan na yun? O dito. Kung kakaliwa tayo dito, dyan yung pinakabayan ng Aurora. Tapos kung dito tayo sa kanan, papuntang Mulave. So gas check natin, meron ba tayong 4 bars? Aabot pa naman siguro yan papuntang Mulave. Hindi pa naman gawin kalayo ang Mulave. Siya nga pala guys, nag full tank tayo sa may Marawi City kanina. So hindi na natin isasama sa pag-compute natin yun kasi na full tank na yun eh. So kung kakaliwa ka dito is yan yung papunta ng Pagadian City. Dito tayo, diretso tayo papunta ng Mulave. Ang ganda ng daan nila guys oh. Malalapad na 4 lanes. Pwede mag top speed ang motor. Okay guys, so beyond this point guys, first time nating magmotor. So kung natatandaan mo nung nag Mindanao Loop tayo, hindi tayo dumaan dito. Kasi doon tayo sa coastal area dumaan, then doon tayo pinadaan sa may mga malalawak na palayan. Eh dito, hindi tayo nakadaan dito. So double check natin kung anong meron sa lugar na to. Medyo makulimlim guys. Sana naman hindi umulan. So diretso lang. So next is ang Mulave, which is 15 kilometers according sa marker. Nasa may Mulave na tayo guys. Time check natin is 12:26. Siguro diretsohin na lang natin to guys. Medyo di pa naman din ako gutom eh. Diretso na lang natin.
Kaya lang, titingnan natin yung gasoline station guys, kasi bundok na yung pupuntahan natin, baka ma-short tayo sa gasolina. So hindi pa ito yung pinakabayan ng Molave. So diretso pa tayo, mayroon pa tayong 3.2 kilometers para kumaliwa tayo sa daanan papuntang Dipolog. Okay guys, so malapit na tayong kumaliwa. Siguro magpapagas muna tayo kasi merong gasoline station na malapit dito. Siguro Caltex yan. So kung kakaliwa tayo dito is Mahayag, which is dyan tayo dadaan papuntang Dipolog sa Mahayag. Pero magpapagas up muna tayo dito sa may Caltex, or diretso na lang tayo. So ano to? Welcome to the municipality of Molave. Oh, ito yung arko ng Molave guys. Okay. Ibig sabihin ito Molave. Ang ganda ng lugar nila guys, oh. Malilim. Huwag muna tayong umuwi. Yun naman yung mga kanta nila sa ano sa mga reels. Okay, pinakabayan ng Molave guys. So nagkamali pala ako kanina. Maghahanap lang tayo ng gasoline station dito. Preferred Petron or Shell. Okay, first time natin dito sa Molave magmotor guys. So parang bago lahat sa paningin natin. Then susundan lang natin tong pickup. 500 meters mayroong Shell. So dito na tayo sa Shell guys. Galing na ako 7-Eleven. So di na tayo papasok dyan. Okay guys, mayroong Shell. Shell tayo. Okay, Shell muna tayo. Kakatapos lang natin mag-gas up sa my Shell station dito sa Molave. So ang first gas natin is 180 pesos. Nagpa full tank mo tayo guys kasi bundok tong dadaanan natin. Baka matuyuan tayo ng gasolina dyan sa may bundok. GG tayo. So time check natin guys, 12:44 na ng tanghali. According kay Google Map, meron pang 2 hours and 1 minute tayong pabiyahiin papunta sa may Port of Dapitan guys. So weather check, medyo okay naman dito na side, hindi na ganun ka kulimlim. And then mayroon pala silang guys ano dito na hindi operational. So mayroon pa tayong 97 kilometers na babiyahiin papunta sa Dapitan Port. So siguro pagdating natin sa Dapitan, mag-iikot-ikot lang tayo kasi matagal pa naman yung biyahe natin eh. Alas 2 pa ng madaling araw yung biyahe. So meron pa tayo siguro mga 10 hours. Okay guys, so kakapasok lang natin sa may bayan ng Mahayag. So dito is kakanan tayo. And then medyo madilim na naman sa unahan natin guys. Tingnan natin kung anong meron dito sa bayan ng Mahayag. Goodills Resort and Sports Complex. Meron silang ganitong attraction dito sa Mahayag. Pero tingnan nyo naman yung sa harap natin guys. Makulimlim. GG tayo. Guys, so mayroong 4 lanes dito. Actually ang tawag dito is Polanco. Polanco ang tawag sa daan na to. So, ang ganda niya guys kasi may 4 lanes siya. Tapos itong mga 2 lanes niya is malilim. So masarap mag-ride dito. Hindi ko lang sure guys kung nasa Dapitan na ba to or hindi pa. Kasi may nakita kong ano kanina, parang yung isang resort ang nakalagay is Dapitan, pero sa labasan pa ng Dapitan. Anyways guys, meron pa tayong 32 kilometers sa babiyahiin papuntang Dapitan Port.
So according kay Google Map, meron pa yang 47 minutes. Actually guys, ang ganda ng lugar nila. Sarap mag-ride dito. Buti na lang hindi umuulan dito. Doon lang yun sa may bundok-bundok banda. Oh, ganda rin oh. Ito yung mga gusto kong daanan, yung napapalibutan ng mga puno. Sarap, di ba? Hindi na tayo nakapagpalipad ng drone pero baka sa baka pwede tayo magpalipad sa may dapitan. Okay guys, so after ng bridge na to, sa may unahan kote, kakanan tayo. Dito tayo para sa dapitan. So meron na lang tayong 31 minutes guys, or 19 kilometers na babiyahiin para dumating tayo sa Dapitan Port. So actually feeling ko Dipolog na to So part na to ata ng Dipolog, kaya malapit na tayo. So una-unang gagawin natin is magsisecure muna tayo ng ticket, then kakain. So yung pagko-compute natin ng expenses natin guys, di ko na isasali yung pagkain kasi nakadepende naman sa atin yan kung ilang beses tayo kumain sa isang araw at kung magkano rin yung gagastusin natin sa pagkain. So ang i-compute lang natin dito is yung mga pamasahe and accommodation, and then yung gasolina. Yun lang i-compute natin sa biyahe guys, kasi yung pagkain hindi naman optional naman yun Siguro isasali din natin yung mga entrance fee sa sa mga attraction na pupuntahan natin, tulad ng Osmeña Peak at kung ano-ano pang mga attraction na merong entrance fee. Oh, Dipolog City ito. Polanco. Okay. Di pala to Dipolog guys, Polanco pala to. So hindi ko alam kung city or municipality pa tong Polanco. First time ko rin dito sa Polanco or hindi ko lang napapansin na dumadaan kami dito. So sa may unahan guys, 200 meters kakaliwa tayo. Ito tayo guys, kakaliwa. Di tayo dadaan dyan sa may bridge. Okay. So Polanco, M. Luwilier, Polanco. Meron tayong 18 kilometers para sa Dapitan Port. So yun na guys, diretso tayo. So meron silang meron silang marker guys. God bless Polanco. Okay guys, so Dipolog City. Ito itsura ng Dipolog guys. So siguro mamaya babalik tayo dito since malaki-laki pa naman yung oras natin Balik tayo dito pag hindi na masyadong mainit, mga alas 5 o alas 6. So for now, diretso muna tayo sa may Dapitan Port, natutonda ng Dipolog guys. Okay, so palabas na tayo ng Dipolog City guys. Quezon Bridge, Dipolog City. Okay. Okay guys, meron tayong 4.7 kilometers away sa Pulawan Port or Port of Dapitan. So medyo malapit na tayo. Nasa 7 minutes na lang according to Google Map. Time check natin ngayon guys, it's 2:47 ng hapon. So meron pa tayong 11 hours na hihintayin para sa biyahe. Siguro gagala na lang natin yan sa Dipolog at sa Dapitan niya. 11 hours na yan para pagdating natin sa barko makakatulog tayo. So kakaliwa tayo dito guys sa may Port of Dapitan. Pwede na ba? Pwede na ata. So Port of Dapitan guys, naaamoy ko na yung dagat. Kukuha lang tayo ng ticket.
Sarado pa ang light ferries. 1 a.m. daily. Dapitan to Oslo. Office hours is 5:30. So wala pa sila. Pila plate sa mo to sa light ferries? 2560. Okay, salamat. So okay guys, yun na nga. 5:30 pa mag-o-open yung ano, light ferries. So hanap lang tayo ng kakainan dito. 2 hours later. Boss, dahil kuhan kung estudyante driver. Oh, na. Saan ang motor ni? Click 125. Opo, retiraran. Sir, thank you. Okay guys, so nakakuha na tayo ng ticket. Ang departure nga pala natin is 2 a.m. bukas ng madaling araw. Laking tulong nga pala nung student ID natin kasi naka-discount tayo ng almost 200 pesos. Kaya ugaliin talagang magdala ng student ID palagi. Yung totoong estudyante syempre. Ako nag-aaral tayo ng master's degree kaya meron tayong student ID. So ngayon pupunta tayo ng Dapitan City. Sa may 7-Eleven lang kasi bibili lang tayo ng kakainin natin sa barko. Kasi ang biyahe natin from 2 a.m. hanggang parang 8 a.m. ng umaga. So 6 hours ang biyahe ng barko. So susubukan din natin tong ilaw natin kung pwede na ba to sa TCH. Ay parang umaambon guys. Sana pwede na sa TCH tong ilaw natin. Feeling ko kulang eh. Oo. Civilian, sir, no? Ah, civilian. Sir, 90 atong mabayaran tayo tanan, sir. 90. Terminal fee sa tao o PP sa motor. Pag abot sa sulod sir, napay bayaran dito. Wala na, sir. Ah, okay. Okay. Ngayong gabi eh. Unsa i-check sir? Unsa i-check na to? Ticket lang? Ticket. Ganun bag, sir. Yakin niya agad sa Ah, sige sir. Ah, sige sir. motor ito, sunura lang pala yun. Ha? Okay sir. Salamat, right on you. Sige sir, salamat. So ayun guys, merong parang tatlong inspection. Yung isa is yung babayaran. So pwede daw dito maghintay, sabi nila. Sir, dire lang sir. Dire ta maghulat. Dili, light ferry sir. Okay sir, sige sir, thank you. Guys, boarding na tayo kaya lang hindi pa turn ng mga motor. So maghihintay lang ata tayo dito sa may labasan. Okay guys, so akyat na tayo. Atras lang dito, sir. Hindi ayaw ilak. Sige sir. Okay. O sabi nila atras lang daw dito. Tapos hindi ilak. Huwag daw ilak. Alright. Welcome to Cebu. So hanap lang tayo ng lilim, gamitin ayusin natin yung gamit natin. Oh, sarap. Cebu. So Oslo, Cebu to be exact. Yung Dapitan to Oslo guys, once a day lang po yan bumabiyahe. Ang biyahe niya is madaling araw, 2:00 ng madaling araw ang biyahe. So dito tayo mag-aayos ng gamit.